Okay, good day. Another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. Today's video, meron tayong Yamaha Aerox 2023 Standard Edition Glossy Black. You know, angas ng kulay. Ito yung Standard Edition na non-EBS saka desusi siya. Yan. Walk around natin yung unit. Bale, drum brake yung likod dito, syempre. Yung mga signal light nya bulb pa rin, pero yung tail light tsaka headlight is LED. Liquid cooled na rin siya. 14 inches yung size ng mug, tubeless, laki ng gulong, suabe. Tapos yung ganda ng decal, sticker, Aerox 155. Ito yung version 2. Yan. Tsaka yung upuan nito mas malambot siya compared sa version 1. Yan, elegant to, stylish po, yung maganda yung pagkakagawa ng upuan. Stock na upuan po yan. Okay, samahan nyo ako guys, review natin to. Let's go! SRP nito 124,000 pesos yung non-EBS. Yung EBS nito 145,000 pesos. Okay, madali na maisingit yung Aerox. Yan, nandito ako sa West Service Road, Pabikutan. Kailangan natin mag counterflow. Sorry guys sa mga nanonood. Gito talaga yung mga nangyayari dito sa service road pag naka small bike ka. Kasi kapag medyo susunod tayo sa traffic, mahuli ka sa biyahe mo, malilate tayo sa mga lakad. Madalas yung mga nakamotor dito nagka counterflow, kaya mas maraming chance ng aksidente dito talaga, dito sa service road. Kaya dapat double ingat sa pagsingit natin. Yan, madaling i-maneuver o handle yung Aerox dito sa mga ganitong typical na traffic. Bestseller din to, naging naging bestseller din ang Aerox way back 2 years. Yung bagong labas ito, pinag-aagawan talaga to. Yung iba pa nga, nagdadagdag pa sila. Sabi nila, makabili lang daw Pero tayo, nagbebenta nito. Walang dagdag guys. SRP lang guys. Pero siyempre, merong nag-aabot, natutuwa kasi sa tagal nila naghintay, nagbibigay, merenda, ganun, pagkain. Baga natuwa sila sa nakuha nila yung motor na gusto nila. Ito na yung version 2 na Aerox. Yung iba na yung tail light tsaka yung harapan nya. Mamaya check ko sa inyo, pakita ko sa inyo yung mga specs nito. Mag 12 o'clock na ngayon. Tanghalin tapat, traffic talaga. Lagi dito traffic sa service road. West Service Road to. East. Sa East Service Road to. Sa West yata hindi masyado matraffic o matraffic din sa kabila. Parang traffic din. Pero mas maganda kasi daan dito sa East Service Road. Uy, saktuhan yun Sa daming pagpipilian sa motor sa Pilipinas, hindi nagpapauli si Aerox, Yamaha Aerox. Bakit? Pag nasa daan to, poging-pogi. Dati way back 3 years ago, poging-pogi ako dito Ang laking tingnan, tsaka ang laki ng gulong, magaang, malaking compartment, tapos maraming accessories na pwede ilagay, available sa market, madali ang pesa kasi Yamaha, maraming service center ang Yamaha, kaya mabenta talaga to. Yung iba kinakargahan, pinang show. Sa term ng karga, nag-upgrade sila ng makina to 155 to 220, yan, 240, 195, depende sa set na gusto ng client.
o rider na gusto niya ikarga sa motor niya. Pang show, pogi rin to, pang show motor show. Gagawin yung stands o lowered, maraming accessories, yan. Tsaka yung power na to ng makina, okay, suabe. Hindi ka mapapahiya sa arangkada, sa paakyat, sa pataas, suabe. Tipid din sa gasolina. Ayun, traffic talaga oh. Bakbakan tayo sa traffic guys. Yan, ito abot, kaya naman. Yan. Kasya tayo. Sikip yun pero kasya tayo. Ito yung mga reality sa Metro Manila. Hindi ko alam kung kakasya tayo, baka gumalaw sila. Malaki, hindi kaya. Abot yung side mirror natin. Pero pipilitin natin. Yan, kasya oh guys oh. Yo, gumagalaw pa siya oh. Hello? Dito tayo sa kanan. Pinagbigyan tayo. Medyo hassle lang yung stock na side mirror, kaya dapat para sa akin yung saktuhan lang dito sa underbar, para sa mga ganong sisingitan hindi tayo hirap. Natupi ko naman, pero mas agad yung sakto talaga eh. Wala ka na itutupi, makakasingit ka na agad. Alam ko may nabibiling side mirror na saktuhan lang, Racing Boy yata. Maganda yung sukot sa handlebar lang dito sa bar end oh. Sa braking system naman, sa harapan nito disc brake, yung harapan, yung likod nyo o likod nito drum brake. Yan. Maganda naman yung pagpreno nito. Non-ABS to yung Aerox S, ABS yun, yung harapan, pero yung likod hindi kasi drum brake. Available to sa cash and financing. Pinakamababang down payment is 10% based on SRP. Kung 124 tong standard edition, mga 12 po ang down payment. Pag sa Aerox S naman, 145,000 SRP, mga 14.5 yung pinakamababang down payment. By approval pa yan. Mas mataas ang down, mas mababa yung monthly. Pwede tayo mag-apply through online application, through Facebook page na Kirby Motovlog and Facebook Messenger na Kirby Motovlog. May barber ready na rin tayo na 0995-728-0654. Pwede rin ito sa WhatsApp and Telegram. Requirements for local employee: 2 valid ID, proof of billing, 1 month payslip, tsaka company ID. Kung maaari 1 year na sa trabaho. Kung hindi naman 1 year, kailangan po, required ng financing is mas mataas sa 10% ang down. Pag example 6 months, possible mga 20% ang ida-down nire-required nila. Pag seaman naman, kailangan po nandito na yung mag-a-apply or OFW, 2 valid ID, contract, tas proof of billing, saka co-maker na kasama sa bahay. Pwede asawa, anak, yan. Pwede yan na maging co-maker. Available to sa cash and financing Pag cash naman, plus 1.5 pa sa LTO. 3 years na yun yung registration. Nabanggit ko kanina, pwede tayo mag-online application. Sample sa mga malayong lugar, sample Batangas, Laguna, Valenzuela, Quezon City. Kasi yung store namin Las Piñas. Para pag pwede kayo mag-online, pag approve, doon na lang po kayo pupunta ng store para mag-down payment tsaka release na ng motor. Same day release na rin po yun. Bago kayo pumunta, i-clear na namin lahat ng transaction. Kung baka may kulang pa, para pagpunta nyo hindi na po masyadong hassle sa inyo. Sa power naman ni Aerox, okay naman, suabe. Ito full throttle natin. Yan. Yan, lakas
Sa Aerox naman medyo maikli lang yung sa foot peg o sa tapakan ng rider. Yan, hindi ka doon ng NMAX, meron pang nandito banda o footboard. Pwede mag relax, kaya mas mabenta rin talaga kasi yung NMAX kasi mas relax siya i-drive. Ito kasi sports type siya, scooter. Iba naman yung category ng NMAX eh. Okay naman yung aerodynamic na Aerox kahit mabilis. Yung ibang client ko, sinasabihan ko na, o upon release sinasabihan ko na sila na huwag na nila i-connect sa Y-Connect, kasi once na kinonnect mo na sa Y-Connect yun, mataas yung chance na madaling maloobat yung battery mo. Hindi mo mapapastart tong Aerox dahil wala tong kickstart. Puro push button lang to. Kumbaga sa madaling salita, umaasa lang siya sa battery para umaandar, para mapaandar mo. Sa financing naman, meron tong terms na 1 year, 1.5 years, 2 years, 2.5 years, and 3 years. Bale, lahat ng monthly mo ay may rebate na 200 under ng Sumisho financing. Baka meron naman din magtanong kung saan sila magbabayad. Kung malayo ang lugar, pwede ka magbayad sa GCash and 7-Eleven o Cebuana. Madali naman siya i-maneuver, ano. Sumusunod agad yung manibela. Alamang nililiko mo eh. Okay naman yung shock nya, pero yung iba nire-repack pa talaga yung unahan na front shock, kasi pag masyadong malalim yung lubak, sumasagad yung front shock kasi yung oil nito manipis lang or konti lang, kaya maganda nire-repack. Mas maganda yung play sa unahan, or magpalit ka ng telescopic na JBT, maganda rin yun kasi mas mataba yun, heavy duty. Tsaka sa likod okay naman, kung maselan tayo pwede ka magpalit ng YSS o Racing Boy para mas maganda yung suspension mo sa likod, lalo kapag may angkas ka. Kung hindi ka naman maselan, pwede naman repack lang sa unahan, kasi yun yung pag sumasagad yung telescopic sa unahan, tumutunog yung tug yun. Tapos pwedeng magtagas pagkatagalan yung unahan o yung mga oil seal nasira. Tapos lagi na lang alagaan sa change oil itong Aerox. Kung maaari every 1.5 change oil na, para maganda yung makina natin at lalong tumagal yung makina. Tapos i-maintain lang natin yung mga CVT nya, cleaning, mga bola, belt, lagi dapat chinecheck yun. Kung maaari every 3,000 linis, para walang dragging, maiwasan yung dragging. Yung mga dragging yung parang paahon, ganon, tapos nanginginig yung motor. Ito wala pang dragging dahil kasi bago pa. Nagkaroon ng dragging kapag yung bola mo may tama na, madumi, yun yung mga costs ng dragging. Sa warranty naman hindi kasama sa warranty kasi mga gulong, brake pad, CVT, mga bola, yun. Kaya dapat talaga mini-maintain yun. At ang consumable hindi kasama sa warranty. Bale engine saka electrical lang. Sa braking system na niya, okay, ito yung unahan, yan na preno, ito yung likod, oo. Mas madaling mag-response yung unahan kasi naka-disc brake talaga. Iba talaga yung disc brake. Okay, hanggang dito lang yung video ko. Sana nagustuhan nyo tong video ko ngayong araw. Mag-ingat po palagi tayo, and God bless. Ako pala si Kirby Motovlog. Bye-bye. See you soon. Peace out.